Seryoso ka ba anak? Talaga bang gusto mong maging manggagamot? Tanong ni Romulo. Oo naman tay. Simula pagkabata, gusto ko nang sundan yung yapak ni Tatang Uwak eh. Kaso alanganin pa ako sa edad ng mga panahong yun. Pero ngayong nasa tamang gulang na ako, hindi ko napapalipasin ang pagkakataon. Naiintindihan ko. Sinusubukan ko lang kung talagang alam mo ang ginagawa mo. O siya, kailangan na nating umalis. Bumalik na tayo sa kagubatan bago pa tuluyang sumapit ang dilim. Sandali lang po tay, mauna na po kayo. May kailangan po akong lakarin sa bayan eh. Pangako po, hindi po ako magpapakita sa mga kalaban. Delikado ang mag-ikot sa bayan. Hindi pa rin tumitigil ang mga kalaban sa paghanap sa atin. Kaya kung ano man ang gusto mong gawin, maaari bang ipagpaliban mo na lang muna? Alam ko din naman po yun tay. Pero hindi na pwedeng ipagpaliban yung gagawin ko. Mahalaga ang araw na to para sa akin. Teka, hindi mo naaalala? Parang nakalimutan mo yata tay. Wika ni Ludi. Nagtaka ang ama sa kung ano ang ibig sabihin nito. Ano bang meron? Ano bang nakalimutan ko anak? Kaarawan ngayon ni Tatang Uwak. Sarili mong tatay hindi mo alam? Tugon ni Ludi. Naku, oo nga pala. Ngayon nga pala ang kaarawan ni tatay. O siya, sige. Ikaw na ang bahala kung anong bibilin mo para sa kanya. Wika ni Mang Romulo. Masayang umalis ang dalaga. Ngunit lingid sa kalaman nito, sa mismong araw na yun, mararanasan niya ang pinakaunang pakikipagtuos sa kalaban. Pagdating nito sa bayan, mabilis na nagpunta sa palengke ang dalaga habang naghahanap ng mabibili para sa matanda. Napansin nitong wala masyadong tao sa lugar, maliban na lamang sa mga nagtitinda. Hindi naman ito inisip ni Ludi dahil pangkaraniwang araw lang yun. Malapit na ring sumapit ang hapon. Karamihan sa mga tao ay umuwi na. Dali-dali na ring namili ang dalaga dahil papalubog na ang araw. Hindi siya maaaring abutan ng dilim sa daanan. Nang makumpleto na ang bibilhin, dali-dali na itong umuwi at habang naglalakad, naramdaman nito ang maalinsangang ihip ng hangin. Bumigat ang enerhiya sa paligid. Nangangahulugan, may ibang presensya sa lugar na may kakayahang gumamit ng lihim na karunungan. Bagyang nagbagal sa paglalakad ang dalaga, nagtaas siya ng depensa. Maaaring may masamang tangka ang kung sino mang umaaligid sa kanya. Hindi nga nagkamali si Ludi dahil nang tumapat ito sa sangang daan, isang lalaking walang saplot ang humarang sa kanya. Nagtatayuan din ang mga buhok nito. Nanlilisik ang mga mata at panay ang tulo ng laway. Ayos ka rin ah. Talagang tinaon mo kung kailan ako maraming dala. Pero sige, hindi kita uurungan. Tapusin natin to kaagad. Wika ni Ludi. Ibinaba nito ang mga pinamili. Dinukot mula sa bulsa ang isang itim na tela. Nakasulat dito ang isang uri ng orasyon na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na maglaho sa paningin ng kalaban sa anumang oras na gusto niya. Itinali ng dalaga ang itim na tela sa kanyang braso. Biglang naglaho mula sa paningin ng kalaban. Marahang naglakad si Ludi papalapit sa kalaban. Binato ito ng dasal. Hindi masyadong gamay ng dalaga ang kanyang kakayahan. Kaya naman hindi nagtagal. Muli itong nakita ng kalaban. Nagawa din itong kalasin ang ibinatong tigalpo ng dalaga. Pinaglalaroan mo ba ako, bata? Anong akala mo sa akin, ha? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Wika ng nilalang. Bakit ba? Sino bang nakikipaglokohan sa'yo? Ikaw nga tong humarang sa akin eh. Kaya dapat
Ako ang nagsasabi sa'yo ng bagay na yan. Ngayon kung ayaw mong masaktan, habang nakakapagtimpi pa ako, umalis ka sa daraanan ko. Tugon ng dalaga. Bigla namang sumugod ang nilalang at dinamba si Ludi. Hindi na makakilos ang dalaga dahil sa bigat ng mga kamay na nakahawak sa magkabilang braso nito. Akmang sasakmalin na sana siya ng nilalang, ngunit bigla itong natigilan. Nagpalinga-linga ito. Maging si Ludi ay nagtataka sa nangyayari. Naramdaman ng dalaga ang pamilyar na presensya at habang wala sa kanya ang atensyon ng kalaban, kinuha niya ang pagkakataon upang makawala sa pagkakagapos. Buong lakas nitong tinadyakan ng nilalang at saktong pagtilapon nito, may kung sinong sumugod, dahilan para tumalsik ang nilalang sa isang puno. Ayos ka lang ba anak? Mabuti na lang at naabutan kita. Sinasabi ko na nga ba, may mangyayaring masama sa'yo. Wika ni Romulo. Hindi ko nga rin po inaasahan yun, tay eh. Pero maraming salamat po dumating po kayo. Tugon ni Ludi. Nilingon ito ni Romulo. Napansing may sugat ang dalaga sa braso. Bilisan mo na at mauna ka. Kailangan magamot niyang sugat mo. Mahirap na. Siguradong may kamandag ang isang to. Wika ni Romulo. Saka pa lamang nalaman ni Ludi, nagtamo siya ng pinsala mula sa kalaban. Mas lalo akong may dahilan para manatili, tay. Walang yang aswang yan. Sinong nagbigay sa kanya ng karapatan na sugatan ng makinis kong balat? Galit na galit nitong sinugod ang nilalang na noon ay nagsisimula pa lamang tumayo. Dinampot ng dalaga sa daan ang isang malaking sanga ng kahoy. Ginamit ito na pamalo. Walang tigil na hinagupit ang kalaban na halos hindi na makatayo. Hindi na rin nakapagsalita pa si Romulo. Sa halip hinayaan itong ilabas ng dalaga ang galit. Hindi na makilala ang mukha ng nilalang nang bitawan ito ni Ludi. Humahangos pa ang dalaga habang itinataas ang hawak na pamalo. Walang niya ka? Sinugatan mo pa ako? Kung sino ka man, hindi kita mapapatawad. Ang baho mo pa naman, tapos susugatan mo ko? Wika ng dalaga. Napapailing na lang si Mang Romulo dahil hindi nito mapigilan ang galit ng anak. Wala pa ring tigil sa pag-atake sa kalaban hanggang sa mapansin ni Mang Romulo na tila wala ng buhay ang nilalang. Ludi! Ay! Ludi anak, tama na yan. Mukhang napatay mo na yata yung isang yan eh. Wika ni Mang Romulo. Nilapitan nito ang dalaga upang kunin ang hawak na pamalo. Bagay lang sa kanya yan. Sinugatan niya ako eh. At saka wala naman akong ginagawa sa kanya. Bakit niya ako inarang? Bakit niya ako inatake? Sinugatan pa ako? Akala mo kung sino? Tugon ng dalaga. Ano ka ba anak? Pangkaraniwang aswang lang yan o malamang. Naghahanap lang yan ng mabibiktima. Nagkataon lang na nandito ka sa lugar kung saan sila madalas manambang. Siguro nga may mga kasama pa to eh. At sa oras na dumating sila, mas malaking problema. Kaya umalis na tayo dito. Bilisan mo na! Wika namang Romulo. Dali-daling umalis ang dalawa. Ilang sandali lang ay narating nila ang pinaglalagian ni Tandang Uwak. Ngunit laking pagtataka ng mga ito dahil nakaharang sa mismong pasukan ng yungib ang matanda. Tatang, bakit po kayo nandito sa labas? Tanong ng dalaga. Hindi nyo ba alam? Dinala nyo sila dito. Maikling tugon ng matanda. Napalingon ng dalawa sa pinanggalingan. Nakita ang napakaraming figura ng mga nilalang na nakapalibot sa kanila. Naloko na! Sinasabi ko na nga ba eh. May isang pakay pa ang isang yun!
Wika ni Mang Romulo. Patibong lang pala yung aswang na humarang sa atin. Ginamit nila ang isang yun para hindi natin mapansin ang presensya nila. Wika ni Ludi. Alam na mga kalaban ang kinaroroonan natin. Ngunit gayunpaman, hindi sila makakapasok sa ginawa kong depensa. Kaya bilisan nyo. Tumayo kayo sa likuran ko. Wika ni Tandang Uwak. Dali-daling tumakbo sina Ludi at Mang Romulo papunta sa kinakatayuan ni Tandang Uwak. Mula naman sa tumpok na mga kalaban, nakita ni Ludi ang isang lalaking naglalakad papunta sa kanila. Nagip ng liwanag mula sa sulo ang mukha nito, kaya naman kagad nakilala ng dalaga. Teka, sandali lang. Hindi ba ikaw si... Hindi na naituloy ng dalaga ang sasabihin dahil dinuktungan ito ng lalaki. Oo, Ludi. Ako nga si Argel. Isa sa mga kaklase mo. Nagulat ka ba? Ang totoo ako din eh. Hindi ko akalaing kabilang ka pala sa angkan ng kalaban ng aming pamilya. Wika ng binata. Si Argel ay isa sa malapit na kakilala ni Ludi. Madalas magkasama ang mga ito sa kanilang aralin. Ngunit ni minsan hindi naghinala si Ludi na ito ay kabilang sa angkan ng mga mambabarang. Hindi ko akalaing magkikita tayo sa ganitong pagkakataon. Pero wala na ako magagawa eh. Ito ang kapalaran natin. Naging mabuting magkaibigan tayo. Kaso nga lang, mukhang dito na magwawakas ang lahat ng yun. Wika ni Ludi. Hindi naman kailangan magwakas ang lahat. Matapos kong tapusin ang dalawa mong kasama, pwedeng-pwede kang sumama sa akin. Yun ay kung ipapangako mong hindi ka makikialam. Wika ni Argel. Nakaramdam ng matinding galit ang dalaga. Pakiramdam nito, iniinsulto siya ng binata. Huwag mo nga akong insultuin, Argel. Kailanman, hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko sa isang traidor na kagaya mo. Tumawa ng malakas si Argel. Muli itong nagsalita. Alam kong sasabihin mo yan. At sana, hindi mo pagsisihan ang naging pasya mo. Binigyan kita ng pagkakataon, pero ikaw mismo ang tumanggi. Tugon ni Argel, sabay senya sa mga kasama nito. Nagsipagsugod ang mga nilalang. Hinarang ito ni Mang Romulo. Ito na ang pagkakataon mo para subukan ng kakayahang itinuro ko sa iyo, Lodi. Tandaan mo, huwag kang mag-aalinlangan dahil hindi magmimingming ang mga kalaban mong tapusin tayo. Hindi ako makikialam. Bahagi ng pagsubok mo ang labang ito. Titignan ko kung anong magagawa mo sa aktual na laban. Wika ni Tandang Uwak. Nagtaas ng depensa ang dalaga. Nagsimulang mag-usal ng mga orasyon mula sa libretang ibinigay sa kanya ng matanda. Hindi makapaniwala si Tandang Uwak sa susunod na ginawa ng dalaga. Nag-iba ang kulay ng aura ng dalaga. Naging katulad ito sa kanya. At mula sa tumatagas na enerhiya sa katawan nito, lumalabas ang napakaraming itim na ibon. Napalingon si Mang Romulo nang maramdaman ang kakaibang enerhiya. Hindi to makapaniwalang nagmumula ang lakas na iyon sa kanyang anak. Ikinumpas ng dalaga ang mga kamay. Nagliparan ang mga uwak papunta sa kinaroroonan ni Argel. Maging ang kaaway, hindi inaasahan na gano'n na kalaki ang pinagbago ng dalaga. Pinalibutan ng mga itim na ibon ang binata. Hindi ito makakilos. At kahit anong gawin, tila hindi siya nilulubayan ng mga nilalang na mula kay Ludi. Inamin ko, hindi ko inaasahan ang pangyayaring ito. Pero huwag kang magpapakampante dahil hindi pa dito natatapos ang laban.
Wika ni Argel. Subukan mo munang makawala dyan at doon ka magsalita. Dahil hindi mo ako mapapaniwala hanggat hindi ko nakikita. Tugon ng dalaga. Naganda na ito sa ikalawang pag-atake na siyang malaking pagkakamali. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Lodi? Huwag mong pagsasabayin ng dalawang atake. Maaaring humina ang nauna o hindi gumana ang ikalawa. Ang buong akala ko pa naman ay natuto ka na. Wika ni Tandang Uwak. Dahil sa paghina ng binitawang orasyon, nagawang makawala ni Argel. Gumanti ito ng atake sa dalaga. Pumulupot sa katawan ni Ludi ang malaking ugat mula sa ilalim ng lupa. Gaya ng sinabi ni Tandang Uwak, hindi ito nakialam. Hinayaan nito ang dalagang makipaglaban. Samantalang si Mang Romulo naman ng mga oras na yun, patuloy na nakikipagbuno sa mga kasamahan ni Argel. Madali niyang natalo ang mga kalaban dahil pangkaraniwang aswang lang ang mga ito. Naglakad siya papunta kay Ludi upang tumulong, ngunit inawat naman ito ng matanda. Hayaan mo ang anak mong makipaglaban, Romulo. Hindi habang buhay, kailangan mo siyang alalayan. Ito ang buhay na ginusto niya, kaya kailangang harapin niya ito ng may paninindigan. Wika ni Tandang Uwak. Walang nagawa si Mang Romulo ng mga sandaling iyon kung hindi manood. Sa kabila ng kagustuhan na tulungan ang dalaga, kailangan niyang isaalang-alang ang sinabi ng ama. Ibinaling ni Mang Romulo ang atensyon sa dalaga na noon ay hindi pa rin makaalis mula sa pagkakagapos. Mukhang hanggang dito ka na lang. Kanina lang, nagmamayabang ka. Tandaan mo, Ludi, kahit gaano pa kalakas ang kapangyarihan mong taglay, wala ka pa ring panama sa akin. Higit na mas malakas ang kapangyarihan kong taglay kung ikukumpara sa'yo. Masyado ka pang baguhan. Baguhan na malaki ang ulo. Wika ni Argel. Hindi naman nagsasalita ang dalaga. Nakapikit lang ito habang nag-iisip ng susunod niyang hakbang. Sumagi sa kanyang isipan ang mga aral na nabasa mula sa kalatas na isinulat ng matanda. Ito ay ang kakayahang lumipat sa ibang lugar sa pamamagitan ng pagbabagong anyo. Unang beses itong gagawin ng dalaga at alam niyang mahihirapan siya. Ngunit ito lang ang tanging paraan para makaligtas mula sa pagkakagapos. Hindi rin formal na naituro sa kanya ni Tandang Uwak ang tungkol sa pamamarang ito. Ngunit nagawang ipakita sa kanya ng matanda. Idinilat ni Ludi ang mga mata. Tinignan ang espasyo sa likuran ni Argel. Muli itong pumikit. Pinakiramdaman ng mabuti ang paligid. Nang masigurado nitong hindi kumikilos ang kalaban, sinimulan niyang isagawa ang kanyang plano. Laking gulat ni Tandang Uwak nang muling baluti ng itim na liwanag ang katawan ng dalaga. Sa pagkakataong iyon, isa-isang lumabas sa katawan ng dalaga ang mga itim na ibon. Nagtipon-tipon ang mga ito sa likuran ni Argel. Punong-puno ng sorpresa itong anak mo, Romulo. Tignan mo. Isa sa pinakamataas na kakayahan ng ating angka ng kanyang ginawa. Ilang taon bago ko na perpekto ang paglipat sa pamamagitan ng isipan. Pero si Ludi, hindi ko ito naituro ng formal. Nagawa niyang paganahin. Wika ni Tandang Uwak. Maging ang kalaban ay nagulat sa ginawa ni Ludi. Sinubukan nitong iwasan ang dalaga ngunit huli na dahil hawak-hawak na siya sa leeg. Ano nga uli yung sinasabi mo, Argel? Tanong ng dalaga. Anong nangyari? Paano ka napunta sa likuran ko? Tugon ni Argel. Masyado mo kong minaliit Akala ko ba kilala mo ko? Alam mong lalo kong nagpupursige
kapag minamalit ako eh. Wika ni Ludi. Mukha ngang nagkamali ako nung minalit kita. Pero kung inaakala mong tapos na ang laban, diyan ka nagkakamali, Ludi. Wika ni Argel. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang ugat ang tumarak mula sa likod ni Ludi. Tumagos ito sa katawan ng dalaga na naging dahilan para mabitawan nito ang kalaban. Isa akong mambabarang na may kakayahang utusan ang mga buhay na bagay. Sa makatuwid, lahat ng nasa paligid ko, basta may dumadaloy na enerhiya ay kaya kong pakilusin at gamitin bilang sandata. Sayang, Ludi, inakala ko pa naman na magiging magkasangga tayo, ngunit sinayang mo ang pagkakata. Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin. Bigla itong sinuntok ni Mang Romulo. Tumila po ng malayo ang binata. Kinuha nito ang pagkakataon para iligtas ang dalaga. Ngunit laking gulat nito dahil telang itim na lang ang hawak-hawak niya. Hindi ko akalaing mahuhulog ka sa patibong, Tay. Hindi pa ako tapos at hindi ako basta-bastang mamamatay sa isang mambabarang. Wika ni Ludi. Ginamit nito ang isa pang paraan na itinuro sa kanya ni Tandang Uwak. Ang pagmamanipula ng isipan ng mga taong malapit sa kanya. Nilingon ni Mang Romulo si Tandang Uwak. Nakitang hindi man lang ito nabahala nang tamaan ng atake ang dalaga. Masyado kang nagpapadala sa emosyon mo, Romulo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, magtiwala ka lang sa kakayahan ng anak mo. Kaya niyang ipanalo ang labang ito nang hindi tayo nakikialaban. Wika ni Tandang Uwak. Muling ibinaling ng mga ito ang atensyon sa dalaga. Napangiti na lang ang matanda. Nakikita nito sa apo ang katauhan ng yumaong asawa. Naglakad si Ludi papunta sa kinaroroonan ni Argel. Sa pagkakataong iyon, hindi na nagatubili ang dalaga na tapusin ang laban. Ikinumpas nito ang mga kamay. Nagliparan ang mga itim na ibon. Sinalakay ng mga ito ang binatang mambabarang. Walang nagawa si Argel kung hindi ang mapasigaw na lamang dahil sa sakit. Pumasok ang mga ibon sa kanyang katawan. Kinain ang binata mula sa loob. Mabilis na inawat ni Tandang Uwak ang dalaga sa pamamagitan ng pagkapos. Magmadali ka, Romulo. Kunin mo si Ludi at umalis na kayo dito. Lilinlangin ko ang mga natitirang kalaban. Wika ni Tandang Uwak. Bakit naman, Tay? Anong nangyari? Panalo tayo ah! Hindi na kontrolado ng anak mo ang kanyang kapangyarihan. Kailangan siyang mapigilan bago pa mahuli ang lahat. Dali-daling sinunod ni Mang Romulo ang utos ng matanda. Matapos kunin ang dalaga, mabilis itong tumakbo papasok sa kagubatan, habang si Tandang Uwak naman pilit inililihis ang atensyon ng mga kalaban. Nang masiguro ni Mang Romulo na ligtas na ang paligid, inilapag nito si Ludi. Nakitang walang malay ang dalaga. Ano bang nangyari sa'yo, anak? Hindi ko alam ang ibig sabihin ni Tatang Uwak mo. Pero alam ko, hindi na maganda mga nangyayari. Wika ni Romulo habang pinupunasan ang anak. Maya-maya ay nagpakita si Tandang Uwak. Inaya ang mga itong magpatuloy sa paglalakad. Hindi pa tayo ligtas. Maaaring matunto ng mga aswang ang kinaroroonan natin kaya magmadali ka. Kailangan nating makarating sa kabilang bundok. Halika na! Binuhat ni Mang Romulo ang dalaga. Nagpatuloy sa paglalakad. Hindi na ito nag-aksaya ng panahon upang magtanong kung ano ang nangyari dahil alam niyang ipapaliwanag din ito ng matanda. Ilang sandali pa, narating nila ang isang maliit na yungib.
Nasa gawing dulo na ito ng kabundukan. Hindi na din pamilyar ang lugar na ito para sa kanya. Tatay, bakit mo kami dinala dito? Anong meron sa lugar na to? Tanong ni Romulo. Isa ang yungib na ito sa naging kanlungan ko. Dito ko hinasa ang mga kakayahang minana ko sa iyong ina. Ligtas tayo sa lugar na ito, kaya wala kayong dapat alalahanin. Sikapin mong magamot ang pinsala ni Lodi at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat ng bagay. Wika ng matanda habang sinisindihan ang mga sulo na nasa dingding ng yungib. Tumambad ang mga nakasulat at mga guhit sa paligid. Hindi ko akalaing na malagi ka din sa lugar na ito, Tay. Malayo na ito sa ating bayan. Buti nakakapunta ka dito. Tanong ni Mang Romulo. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, isa lang ang lugar na ito sa masasabi kong naging tahanan nung mga panahon na umalis ako sa atin. Ano? Kumusta naman ang kalagayan ni Lodi? Tanong ni Tandang Uwak. Yun na nga po, Tay. Wala pa rin siyang malay, oh. Ano bang nangyari kanina? Bakit niyo siya pinigilan? Anong ibig yung sabihin na hindi niya nakontrolado yung lakas niya? Tanong ni Mang Romulo. Dito na pinaliwanag ni Tandang Uwak ang mga nangyari. Biglang kumawala ang kapangyarihang natutulog sa katawan ni Lodi. Hindi ko akalaing mangyayari ito Sa sobrang pag-iwas natin na matuto ang anak mo sa lihim na karunungan, hindi man lang natin naisip na nasa katawan pala niya ang kapangyarihan ng nanay mo. Ang buong akala ko, ipinamana ito sa akin. Pero nagkamali ako. Napagtanto ko kanina nang sunod-sunod niyang gamitin ang mga kakayahan ni Isabela. Pagpapaliwanag ng matanda. Bagaman hindi ito nasaksihan ni Romulo, alam niya ang sinasabi ni Tandang Uwak dahil minsan na itong naikwento sa kanya ng ama. Hindi ko ito masyadong nabigyan ng pansin kanina dahil nakatuon ang atensyon ko sa pakikipagsagupaan sa mga aswang. Ano pong mangyayari kung hindi niyo pinigilan si Lodi? Tanong ni Mang Romulo. Maaaring pati tayo ay nawala na din sa mundong ito. Ang nakita mong nangyari sa binatang mambabarang na yon, wala pa sa kalingkingan na maaaring maganap kung sakaling hindi ko inawat si Lodi. Malakas na kapangyarihan ang nagising sa katauhan ng anak mo at kailangan itong obserbahang maigi. Wika ni Tandang Uwak. Kung ano mas makakabuti para kay Lodi, yon ang gawin natin, Tay. Mas mabuti nang mamuhay siya ng normal kaysa magdulot ng kapamakan sa mundo. Wika ni Mang Romulo. Yan din mismo ang dahilan kung bakit ko kayo dinala sa lugar na ito. Dito ay pinasa sa akin ng iyong ina ang kanyang kakayahan. Pero ang ipinagtataka ko, paanong napunta kay Lodi ang malaking bahagi nito? Wika ni Tandang Uwak. Hindi ko din alam kung paano nangyari yun, Tay. Hindi kaya... Likas kay Lodi ang kakayahan. Imposible. Alam mong hindi siya mula sa purong dugo ng iyong ina. Pangkaraniwang tao ang naging asawa mo, kaya hindi ko makita ang koneksyon kung paanong naging likas kay Lodi ang kakayahang ito. Gayunpaman, kahit ano pa ang maging rason, kailangan itong tanggalin sa kanya, kung hindi maraming mapapahamak. Wika ni Tandang Uwak. Kung ganun, Tay, kailan mo to gagawin? Wika ni Romulo. Sa oras na magkamalay ang anak mo. Ngunit kailangang sapat ang lakas niya dahil malaking bahagi ng kanyang enerhiya ang maaaring mawala sa oras na gawin ko yon. Sa ngayon, hayaan mo siyang makapagpahinga
Hindi ko tatanggalin ang gapos dahil maaaring kumawala ang kapangyarihan anumang oras. Habang wala siyang malay, hindi mo gugustuhin mangyari yon dito. Wika ni Tandang Uwak. Pinalipas ng mga ito ang gabi sa loob ng yungib. Lingid sa kanilang kaalaman, nasa kalagitnaan ng paglalakbay ang kaluluwa ng dalaga. Nakita ni Ludi ang sariling naglalakad sa malawak na kapatagan. Tila walang buhay ang lugar. Dinaanan ng matinding salot. Inikot nito ang tingin sa kapaligiran. Napansing maging ang kalangitan ay tila punong-puno ng kasamaan. Hindi alam ng dalaga kung anong lugar iyon, ngunit pinili niyang magpatuloy sa paglalakad. Nakita nito ang isang maliit na butil ng liwanag sa gawing unahan ng nilalakaran. Ito ang kanyang sinundan. Pagkarating, napansin niya ang isang babaeng puti ang buhok. Nakasuot ng itim na kasuotan at may hawak na tungkod. Matagal kitang inantay na pumunta dito. Pero ngayon mo lang dininig ang pagtawag ko. Wika ni Isabela. Sino ka? At anong klaseng lugar to? Tanong ni Ludi. Ito ang mundong ginawa mo. Bakit ka nagtatanong? Tanong ni Isabela. Ako? Paano ako ang may gawa ng mundong to? Ang kapangyarihang nasa loob mo ay nagbuhat sa kadiliman. Pinangunahan ka ng galit nung nakikipaglaban ka. Hindi mo na malayan. Nilikha mo ang mundong ito sa loob ng iyong isipan. Nakakulong ka ngayon sa kulungan na ikaw mismo ang may gawa. Wika ni Isabela. Maaari ko bang malaman kung sino kayo at kung ano ang ginagawa niyo dito? Isa kong manifestasyon ng kapangyarihang napapaloob sa iyong pagkatao. Tugon ng babae. Hindi ito nagbanggit ng pangalan, ngunit sa isip ni Ludi, pamilyar sa kanya ang boses nito. Kung ganun, kaibigan ko kayo? Depende kung ano ang kakalabasan ng lahat. Ikaw ang may hawak ng kapalaran mo at ikaw din ang magpapasya kung magiging kaibigan mo ko o kaaway. Ang mabuti pa, samahan mo kong maglakad-lakad. Tugon ng babae. Naglakad ang dalaga sa tabi nito, habang pilit na inaalala kung saan niya narinig ang boses na yun. Habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang kapaligiran. Mula sa patay na mga puno, sumibol ang malalagong bulaklak. Naglabasan din ang mga paru-paro at ilang kulisap. Nagmistulang maliwanag ang kalangitan. Humuni ang mga ibon. Bakit nag-iba yung paligid? Ano pong nangyari? Naging payapa ang isipan mo, kaya nagbago din ang kapaligiran. Ludi, hindi mo dapat pinapaira lang galit. Wala itong maidudulot na kabutihan sa atin. Panatiliin mo ang pagiging payapa. Hindi ba naituro sa'yo ni Uwak ang mga bagay na ito? Wika ni Isabela. Dito na nakumpirma ng dalaga na ang kausap niya ay walang iba kung hindi ang kanyang lola Isabela. Ngayon alam ko na po kung sino kayo. Bagaman wala na kayo nang magkaisip ako, pero natatandaan kong malambing yung boses. Alam niyo po ba, matagal ko nang pangarap ang makita kayo. Akala ko imposible, pero nandito ka ngayon sa harapan ko. Wika ng dalaga. Ngayong napagtanto mong nasa katauhan mo ko, siguro naman,
hindi na mawawala sa iyo ang lahat ng aral ng tatang uwak mo. Wika ni Isabela. Hindi naman po mawawala eh. Nakaligtaan ko lang po. At tama po kayo. Nangibabaw nga po sa akin yung galit. Wika ng dalaga. Inaya itong maupo ni Isabela sa lilim ng isang puno at doon ipinagpatuloy ang pag-uusap. Samantala, habang nasa kabilang dimensyon ng dalaga, naghahanda naman si Tandang Uwak para isagawa ang ritual na magtatanggal ng kakayahan ni Ludi. Sana lang maging matagumpay tayo. Para ito sa kabutihan ng anak mo, Romulo. Wika ni Tandang Uwak. Ngunit napansin ni Mang Romulo ang biglang pag-iba ng aura ng dalaga. Sandali lang, Tay. Hindi mo ba napapansin? Ang alin? Anong sinasabi mo? Huwag mo na akong guluhin. Tugon ni Tandang Uwak. Muli itong nagpatuloy sa pag-uusal. Ngunit inawat lang din uli ni Mang Romulo. Sandali lang, Tay. Tignan mo ang liwanag sa paligid ng katawan ni Ludi. Nawala na ang itim na aura. Nang magmulat ng mata si Tandang Uwak, sa wakas nakita nito ang sinasabi ng anak. Aba, oo nga no. Pero hindi pa rin ito nangangahulugan na ligtas na tayo. Maaaring epekto lang ito ng ginawa kong orasyon. Naging mapayapa na ang isipan ni Ludi, pero pansamantala lang ito. Kailangan pa rin nating alisin sa kanya ang kapangyarihan ni Isabela. Wika ng matanda. Sa kabilang banda, biglang naramdaman ni Ludi na tila may humahatak sa kanya palabas ng lugar. Sandali lang. Mukhang may ginagawang kapalpakan ng matandang to. Hayaan mo kong tumawid nang makatikim sa akin ng isang to. Wika ni Isabela. Hindi ko po alam ang balak ni Tatang Uwak eh. Pero kung ano man po yun, kayo na ang bahala. Tugon ni Ludi habang isinasagawa ni Tandang Uwak ang ritual. Biglang nagmulat ng mata ang dalaga. Bumangon ito. Hinawi ang kamay ni Tandang Uwak. Hindi ka ba nag-iisip? Anong balak mong gawin? Tanggalin ang kakayahang pinamana ko sa apo mo? Alam mo bang ako ang naglagay sa kanya? Bakit kailangan mong alisin? Huwag mo sabihing nawawalan ka na ng pag-asa. Sayang lang ang pagbibigay ko sa iyo ng bahagi ng kakayahan ko. Wika ng dalaga. Napagtanto ni Tandang Uwak na hindi si Ludi ang nagsasalita kung hindi si Isabela. Hindi naman ito kaagad na paghalataan ni Mang Romulo. Ano bang sinasabi mong bata ka? Nawalan ka na ba ng respeto sa tatang mo? Tanong ni Romulo. Nilingon nito ni Ludi. Tinitigan ng masama. Saka pa lamang nito napansin ang malaking pagkakaiba. Isa ka pa. Manahimik ka, Romulo. Wala ka ring silbi, ano? Hindi mo man lang nakuwang gabayan ng anak mo. Gayong alam mo na may malaking posibilidad na maaaring mamana ni Ludi ang kakayahan ko. Sinabi ko sa inyo noon bago ko mawala. Ingatan niyo ang batang to dahil maaaring siyang magmana ng kakayahan ko. Alam mo yan, Uwak, diba? Pero anong ginawa mo? Mas pinili mong ikubli ang kakayahan ng bata. Wika ni Ludi. Hindi naman sa ganoon. Wala sa inagap ko na ilagay mo sa katawan ng apo natin ang kapangyarihan mo. Paano ko naman malalaman? Hindi mo nga sinabi noon eh. Tugon ni Tandang Uwak. Tay, siguro mas mabuti kung hindi ka nasasagot. Delikado tayong dalawa, Tay. Alam mo ang ugali niyan. Wika ni Mang Romulo. Anong gusto mong gawin, Isabela? Hindi ko kayang panghawakan ng kapangyarihan ni Lodi. Maaaring magdulot ito ng kapamakan sa lahat. Tanong ni Tandang Uwak. Magdudulot lang ito ng kapamakan
kung hindi mo gagabayan ng tama ang bata. Naipaliwanag ko na sa kanya ang lahat eh. Hindi mo na kailangan tanggalin ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Hayaan mo itong lumago. Maniwala ka sa akin, Uwak. Ang batang ito ang magiging simula ng panibagong yugto ng ating kasaysayan. Tugon ni Isabela. Maya-maya ay nawalan ng malay ang dalaga. Sinalo ito ni Romulo at muling inihiga. Samantala, muling nagbalik sa kabilang dimensyon si Isabela. Kinausap ang dalaga. Maaari ka nang bumalik, Apo. Tandaan mo ang mga sinabi ko. Walang sino man ang makakapagdikta ng iyong kapalaran. Ikaw at ikaw ang gagawa ng daan. Gabay lang ang mga tao sa iyong paligid. Wika ni Isabela. Maraming salamat po sa pagkakataon, Nanang Isabela. Ngayon mas nauunawaan ko na po ang lahat. Wika ni Ludi. Hinawakan ni Isabela ang kamay nito. Unti-unting nagliwanag ang paligid. Nang humupa, nakita ni Ludi ang madilim na paligid. Napagtanto, nakabalik na siya sa totoong mundo. Lode? Lode, ikaw na ba yan na po? Tanong ni Tandang Uwak. Sino pa po ba, Tang? Ako lang naman po yung nandito Saka si tatay. Akala ko si Nanang Isabela mo pa din ang nasa katauhan mo eh. Munti ka na ako doon Nakakatakot pa rin ang nanang mo. Hindi ko po alam na takot ka din pala kay Nanang Isabela. Pero maiba ko. Ano po bang nangyari sa akin? Tanong ni Ludi. Nawala ka sa iyong sarili at kamuntikan mo nang mawasak ang kagubatan. Inawat ka ng tatang mo kaya ka nawalan ng malay. Tugon ni Romulo. Ang mabuti pa, ipagpatuloy mo muna ang pagpapahinga. Kinabukasan may mga ituturo akong dagdag na kaalaman sa'yo. Kung tungkol naman doon sa kalaban mo, napatay mo siya na dapat lang mangyari. Wika ni Tandang Uwak. Natatandaan ko naman po yung nangyari, Tatang, at wala po akong pinagsisisihan. Kung kalaban ng turing nila sa atin, yun din ang magiging tingin ko sa kanila. At sa oras na maging banta sila sa kapayapaan, hindi ako magdadalawang isip na pigilan sila. Tugon ng dalaga. O siya, wag mo na munang pagurin ang sarili mo. Natalo ang kalaban at siguradong lalo ka nilang hahabulin. Apo ni Tandang Lebi ang napatay mo, Ludi. Hindi biro ang nasimulang hidwaan. At siguradong mas malaki na ang problema ngayon. Wika ni Mang Romulo. Matagal ko nang kakilala si Argel. Ni minsan hindi ko man lang naisip na kaanak pala siya ng kalaban natin. Gayunpaman, maling landas ang pinili niya Hindi dapat pang hinayangan na makagaya niya. Tugon ng dalaga. Likas na matatag ang puso ni Ludi pagdating sa mga ganitong bagay. Hindi ito emosyonal, kagaya ng pangkaraniwang mga dalaga. Pinahanga mo talaga ako Hindi ko akalaing nakuha mo ang tibay ng iyong Nanang Isabela. Ngunit simula pa lang ito. May paparating pang mas malakas na kalaban at kailangan natin itong harapin sa ayaw at sa gusto mo. Wika ni Mang Romulo. Tahimik lang na nakaupo si Tandang Uwak habang pinapakinggan ang pag-uusap ng mag-ama. Tatang, bakit hindi ka pa magpahinga? Alam kong napagod ka din Kailangan mong bumawi ng lakas. Huwag kang mag-alala sa akin, Apo. Kaya kong bumawi ng lakas kahit hindi ako matulog. Mas mahalaga ang iniisip ko sa ngayon. Nagawang ipadala ni Levi ang kanyang sariling kadugo para kalabanin tayo. Nangangahulugan lang na may binabalak ang matandang yon. Maaaring patibong niya ang lahat ng ito para matunto ng ating kinaroroonan. Kaso nga lang, hindi niya mahanap ang lugar na ito.
Tugon ni Tandang Uwak. Kung sakali mang mahanap niya ang lugar na ito, Tatang, hindi ko sila uurungan. Wika ng dalaga. Kung may kailangang humarap sa kanila, hindi ikaw yon. Ako ang dapat tumubos sa labang nagsimula maraming taon na nakakalipas. Tugon ni Tandang Uwak. Tumayo ito at lumabas ng yungib. Ramdam ni Ludi ang bigat na dinadala nito. Alam niyang hindi basta-basta kalaban si Tandang Libay. At sa kasalukuyan nilang antas, malaki ang posibilidad na hindi ito kayanin. Kinabukasan, lumabas ng yungib si Ludi para hanapin si Tandang Uwak. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang napakagandang tanawin. Nakaupo ang matanda sa paanan ng isang puno habang nakapatong sa balikat nito ang isang itim na ibon. Mabuti naman at gising ka na. Nga pala, naganap ng makakain ng iyong ama. Nagugutom ka na ba? Tanong ni Tandang Uwak. Hindi po, Lolo. Parang hindi nga po ako nakakaramdam ng pagod eh. Nawala din po yung mabigat na pakiramdam ko. Parang bigla na lang pong gumaan yung lahat. Wika ni Ludi. Yon ay dahil natutunan mong maging mahinahon. Mas pinairal mo ngayon ang iyong isipan kaysa sa iyong puso. Pero hindi rin maganda ang ganyan. Kailangang lagyan natin ng kaunting emosyon ang mga bagay na ginagawa natin. Balanse lang, ika nga. Wika ni Tandang Uwak. Alam ko naman po yun, Lolo. Marami din po ko natutunan kay Nanang Isabela. Sa totoo lang, hindi ko nga inaakalang makikita ko siya eh. Napakaganda pala ni Nanang. Wika ni Ludi. Ang totoo, hindi naman talaga tumanda at namatay ang lola mo. Kinakailangan niya lang lisanin ang mundong ito dahil na din sa kautosan ng kanyang mundong pinagmulan. May mga bagay akong hindi pa nasasabi sa iyo eh. Ang Nanang Isabela mo, hindi siya tao. Nanlaki ang mga mata ni Ludi nang marinig ang sinabi ng matanda. Ano pong ibig mong sabihin, Tatang? Paanong hindi naging tao si Nanang Isabela? Eh hindi ba siya mismo ang nagpalaki kay tatay? Tanong ni Ludi. Oo, tama ka. Siya ang nagpalaki kay Romulo. Ngunit hindi ito lumabas sa kanyang sinapupunan. Si Isabela, isang engkantong itim. Hinuli ko siya noon eh, dahil sa ginawa niyang panggagambala sa mga mangangaso. Ngunit sa halip na patayin, pinalaya ko siya dahil nauunawaan ko ang kanilang likas na katangian. Wika ng matanda at dagdag pa nito. Hindi niya lubos akalain magiging malapit sila sa isa't isa. Kalaunan ay nagpasya ang noong dalaga pang si Isabela manatili sa tahanan ni Tandang Uwak. Sa pagpapatuloy ng kwento, ipinagtapat ni Isabela na meron siyang inaalagaang paslit. Yon ay walang iba kung hindi si Romulo. Tinanggap ito ni Tandang Uwak, pinalaki na parang sarili niyang anak. Kalaunan ay tinuruan niya ito ng mga alam niyang pamamaraan at naging manggagamot kagaya niya. Ngunit hindi ito ang totoong tadhana ni Romulo. Nag-asawa ito, nagkaroon ng anak. Yon ay walang iba kung hindi si Ludi. Namatay sa panganganak ang ina ng dalaga, kaya wala itong nakagis ng nanay na gagabay sa kanyang paglaki. Pero kahit wala po akong nanay, nagawa niyo pong ituro sa akin ang lahat ng dapat kong malaman sa buhay. Hindi ko rin naman masisisi ang kapalaran eh kung bakit nawala ang ina ko. Wika ni Ludi. Tama ka po. Tama ka. Walang dapat sisihin sa mga nangyayari. Tugon ni Tandang Uwak. Eh, paano naman pong nananahan sa loob ng aking katawan ng kapangyarihan ni Nanang Isabela?
Biglang natigilan si Tandang Uwak sa tanong na ito. Ayaw na sanang sagutin ng matanda ang katanungan. Ngunit naisip nito, dumating na ang tamang panahon para malaman ni Ludi ang totoo. Siguro ito na ang tamang panahon para malaman mo ang katotohanan. Patay ka ng isilang Ludi. Ito ang dahilan kung bakit nawala ang nanang Isabela mo. Wika ni Tandang Uwak. Hinayaan naman ng dalaga na ituloy ng matanda ang kwento. Ayon pa dito, isinilang si Ludi na walang buhay. Kasunod nito ay namatay naman ang kanyang ina. Nakita ng dalawang nakakatanda ang pagdurusa ni Romulo. Kaya naman nagpasya si Isabela na gawin ang kaisa-isang bagay na ipinagbawal sa kanya. Ito ay ang bumuhay ng patay. Kinuha ni Isabela ang sanggol. Inihipan nito sa ilong. Maya-maya huminga ng malalim ang bata. Nagpakawala ng malakas na iyak. Inilapag niya ito at habang ginagawa yun, unti-unting nagliwanag ang katawan hanggang sa tuluyan ng maglaho, pumasok sa katawan ng sanggol. Hindi makapaniwala si Tandang Uwak ng mga oras na yun. Ngunit kailangan niyang tanggapin ang naging pasya ni Isabela. Ito ang dahilan kung bakit iniingatan niya ng husto si Ludi. Dahil sa oras na malaman ng mga kaaway ang totoong pagkatao ng dalaga, patuloy nilang hahangarin ang makuha ito. Ito ang dahilan kung bakit ayaw kitang turuan noon eh. Pero nagkamali ako ng desisyon. Mas kailangan mo palang matutunan ng lahat ng alam ko para mabuo ang iyong pagkatao. Wika ni Tandang Uwak. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit nasa katawan ko si Nanang Isabela. Iisa lang pala kami ng katauhan. Wika ng dalaga. Hindi man kita kadugo. Hindi man ako nagkaroon ng sariling pamilya. Ngunit masaya ko dahil dumating kayo ni Romulo sa aking buhay. Ngayon ko napatunayan na kahit isang ermitanyong piniling mag-isa, pwede palang maging masaya. Wika na Tandang Uwak. Niyakap ito ni Ludi mula sa likod. Tandaan mo, Tatang, hindi ko hahayaang mawala yung kasiyahang iyon. Tugon ni Ludi. Maya-maya ay dumating si Mang Romulo. May dalang mga prutas at isang buhay na baboy ramo. Sandali lang ha. Ihanda ko lang ang ating makakain. Sa ngayon, ito na muna ang kainin mo, Ludi. Wika ni Romulo habang inaabot ang mga prutas sa dalaga. Laking gulat ni Romulo dahil bigla itong niyakap ni Ludi. Maraming salamat po, Taya. Kung hindi po dahil sa inyo, malamang hindi ko na naranasan ang kagandahan ng buhay sa mundo. Tugon ni Ludi. Labis namang nagtaka ang ama dahil hindi ito madalas gawin ng dalaga. Ano bang nakain mong bata ka? Sige na nga, kumain ka na nang makabawi ka na ng lakas. Muling wika ni Mang Romulo. Hayaan nyo lang po muna na yakapin ko kayo. Maaaring hindi ko na ito magawa eh. Hindi natin hawak ang kapalaran, Tay. Hindi na nagsalita si Mang Romulo. Tinignan na lang nito si Tandang Uwak na noon ay nakangiti lang sa kanya. Ay naku, siya, sige. Magsawa ka ng kakayakap sa akin. Pero tisin mo ang gutom mo ha. Wika ni Mang Romulo. Sige na nga, mag-iikot na lang muna ako sa paligid. Wika ni Ludi. Huwag ka masyadong lalayo ha. Baka mamaya maligaw ka. Wika ng matanda. Naglakad sa paligid ang dalaga. Nakita ang napakagandang tanawin. Hindi nito inakalang may ganong uri ng lugar, hindi kalayuan sa kanilang baryo. Habang naglalakad, nakita nito ang isang bato
na tila sinadyang ilagay sa gitna ng gubat. Malinis ang paligid nito. Kahit isang dahon, walang nauhulog. Nagtaka ang dalaga kaya nilapitan niya ang bato. Laking gulat nito dahil bigla siyang tumilapon. Aray ko naman, ano bang nangyayari? Bakit ako humagis pabalik? Ang sakit nun ah! Wika ni Ludi. Muli itong tumayo. Inunat ang kamay para damhin ang paligid. Nagulat ang dalaga dahil naramdaman nito ang tila hindi nakikitang bakod. Ang lugar na yan ay protektado ng hindi nakikitang enerhiya. Diyan nakalagak ang katawang tao ng iyong nanay Isabela. Wika na tandang uwak. Hinawi nito ang pananggalang. Hinayaang makapasok ang dalaga. Lumapit si Ludi sa bato at hinawakan ito. Nakita ng dalaga ang naging buhay sa nakaraan ng kanyang nanang Isabela, maging ang masasamang ginawa nito noon. Ako ang humigop ng masamang sumpa ng kanyang pagkatao at ito ang kakayahang ginagamit ko ngayon para ipagtanggol ka. Biglang inalis ni Ludi ang kamay sa bato dahil nakita nito ang masamang ginagawa ni Nanang Isabela bago pa nito makilala si Tandang Uwak. Bakit mo inalis ang kamay mo? Tanong ng matanda. Hindi ko na po kailangan makita ang mga pangyayari sa nakaraan ni Nanang Isabela. Sapat na po sa akin na malaman na nagbago siya at pinili ang mabuting landas. Tugon ni Ludi. Bahagi ito ng pagkatao mo, Ludi. Kaya walang problema. Kung makikita mo man o malalaman ng mapait na karaan ng Nanang Isabela mo. Wika ni Tandang Uwak habang inilalapat ang kamay ni Ludi sa bato. Ipinikit ng dalaga ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim. Muli nitong binalikan ang mga pangitain sa nakaraan ni Nanang Isabela at sa bandang huli, naunawaan ng dalaga kung bakit naging ganon ang buhay nito. Hindi na malaya ni Ludi, unti-unti nang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Nakakalungkot naman yung nangyari kay Nanang Isabela. Totoo ang sinasabi mo, Tatang Uwak. Kung hindi dahil sa'yo, hindi nagbago ang buhay niya. Wika ng dalaga. Ngayong mas nauunawaan mo na ang lahat ng tungkol sa Nanang Isabela mo, sana'y gamitin mo ito bilang inspirasyon. Tandaan mo, Ludi. Hindi lahat ng galing sa kasamaan masama na habang buhay. At hindi lahat ng nakasuot ng puti ay mabuting tao po. Sinabi niyo na po sa akin yan, Tatang eh. Tandang-tanda ko po ang lahat ng yan. Napangiti na lang si Tandang Uwak sa sinabi ng apo. Nagpasya ang dalawa na bumalik sa yungib. Saktong nakapagluto na ng kanilang pagkain si Romulo. At habang kumakain ang mga ito, malakas sa dugungdong ang gumambala sa katahimikan ng paligid. Tanaw mula sa loob ng yungib ang nangyayari sa labas. Nagliparan ang mga ibon na tila may kung anong gumagambala sa kanila. Hey, tignan mo yan, oo, kung kailang kumakain ka, doon magkakaroon ng kaguluhan. Ay sandali titignan ko kung anong nangyayari. Wika ni Mang Romulo. Ngunit pinigilan nito ni Tandang Uwak. Sandali lang. Huwag kang lalabas ng yungib. Sa oras na gawin mo yan, malalaman ng mga kalabang nandito tayo. Kumikilos na si Libay at malamang gumagamit ito ng mga nilalang para tugisin tayo. Wika ni Tandang Uwak. Muling bumalik sa pagkakaupo si Mang Romulo. Inantay ang mga susunod na mangyayari. Mukhang napapadaan lang sila, Tay. Hindi naman siguro nila nalaman ang kinaroroonan natin, di ba? Tanong ni Mang Romulo. Imposible ang sinasabi mo. Walang sino man ang nakakaalam ng lokasyong ito maliban sa atin. Kaya hindi nila tayo matutuntun.
Ngayon ang kailangan nating gawin, unahan sila sa kung ano man ang binabalak nilang gawin. Ang problema nga lang wala akong mata sa labas. Hindi ko malalaman ang kilos ng mga kalaban. Hindi aayos yung buhay mo hanggat hindi mo nasusubukan to. Pero bago yun, ano ba yung mga bagay na gumagabay sa buhay ng isang tao? Pinakamahalaga, kalusugan. Kapag hindi maayos ang katawan, sira ang lahat ng aspeto ng buhay. Pangalawa, pag-ibig. Kapag hindi nagmamahal o lito sa konsepto ng pagmamahal, sira ang paggawa ng desisyon, madalas nauuto, naloloko. Pangatlo, pera. Hindi alam kung paano kikita o kung sakaling alam man, hindi alam kung paano magbabudget para sapat na makaipon o madoble ang pera at puna ng pangangailangan sa araw-araw. Huli, career. O ano bang gusto mong gawin sa buhay mo? Yung kikita sa trabaho at the same time, makakatulong ka sa ibang tao. Lahat ng ito ay mga energy o puwersa na tumutulak sa daloy ng buhay ng isang tao kung saan tayo mapupunta. Mabuti man o masama, isa o dalawa dyan ang masira, maapektuhan ng kabuang daloy ng enerhiya sa buhay ng isang tao. Minsan nagtataka kayo, may mga tao na alam kung ano yung gagawin sa buhay nila. Career, finance, love life and health. Parang perpekto. Kagaya nga ng sinabi ko, enerhiya. Ang buhay ay binubuo ng energy, may mga bagay tayo na pwedeng gamitin. Pagkunan upang ma-attract ang mga positibong enerhiya na makakatulong sa atin araw-araw. Halimbawa, buhok ng nyog na may isang mata. Kilala ito noon bilang pampaswerte sa buhay. Pangalawa, leklay. Mula sa mga natural na bato sa kabundukan, inilalayo ka sa kapamakan at masamang enerhiya. Diamante negra, proteksyon sa masamang elemento at nilalang. Nag-a-attract ng katalinuhan sa taong nagdadala. Hindi lang yan, meron pang 2 sangkap na makakatulong sa lahat ng aspeto ng buhay at ang pinakasekreto may kasamang mutya sa loob. May kasamang orasyon, pati na rin guide kung paano gagamitin. Lahat ng yan ay nandito sa gabay medalyon. Idagdag mo pa ang pinakasimbolo ng gabay medalyon. Kilala at ginamit na ng ating mga ninuno nung unang panahon na gabay sa paglalakbay patungo sa pagtuklas ng buhay. Isang produkto, sasagot sa 4 na problema. Career, health, love, and finance. Kung interesado ka, subukan mo.